Naghahanda na ang MMDA sa dagsa ng mga biyahero at pagbigat ng trapiko sa darating na undas. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kapatid, ano-ano na bang mga paghahanda ang ginagawa nga ng MMDA? Nikki, libo-libong traffic enforcers ang ipapahalat ng MMDA para sa Undas 2025. 2,400 na traffic enforcers ang ide-deploy sa mga terminal, sementeryo at mga pangunahing kalsada. Simula po yan today, October 25, kung kailan po inaasahan na magsisimula ang pagbigat ng daloy ng trapiko hanggang November 3 pagkatapos ng undas. Magkakaroon din sila ng no leave, no absent at no day off policy mula po October 30 to 31, pati rin sa November 3 kung kailan po inaasahan na magsisiuwian ulit yung mga nagbakasyon sa probinsya. Nag-start na rin daw yung ahensya sa clearing operations sa ilang major cemeteries gaya po sa Manila North and South cemeteries. Magpapahalat din daw ang MMDA ng mga tauhan para nga mapanatili yung kalinisan sa mga sementeryo. Nagibag-ugnayan na rin sila sa mga pamunuan ng mga expressway para po sa inaasahang exodus ng mga pasahero at motorista. Meron din daw ilalabas, Nikki, na traffic rerouting plan ang mga lokal na pamahalaan. Narito po ang pahayag ni Bong Nebriha ng MMDA Traffic Operations Unit. I suggest sa ating mga kababayan, kung pupunta po kayo sa specific na sementeryo, kindly check the website or Facebook page ng local government kung nasan po yung sementeryo na yon para malaman nyo po yung traffic rerouting plan at saan kayo maaari mag-park. Nikki, inapprove naman ng LTFRB yung special permits for over 800 buses dahil nga po yan doon sa inaasahan na exodus po ng mga pasahero. At higit kalahati dyan ay biyahe pong Metro Manila going to Northern Luzon. Pero meron din pong units pa Southern Luzon, gayon din po sa Bicol, sa Eastern and Western Visayas at sa Mindanao. Nikki. Yan ang Express Report ni JC Cosico, live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.